is influence of God's grace in giving based on our decisions na gagawin sa umaga pong ito. So, babasahin ko po yung 2 Corinthians 8:1 at babalikan po natin yung 2 Corinthians 9:7-13 na pinagbatayan po natin na nakaraan. Sabi po dito, bukod dito, mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa iglesia sa Macedonia. Ang ibig po sabihin ng biyaya, regalo, ayuda, parang ganoon, anumang bagay na hindi sa iyo, na ibinigay dahilan sa kagandahang loob ng isang tao, ang tawag po doon ay grace. At kung ikaw ay patawarin, kung ikaw ay nagkasala sa ibang tao, may ka ng tawad, pinatawad ka, ang tawag po doon ay grace, mercy, unmerited favor. Hindi ka karapat-dapat, pero ikaw ay minarapat. Yan po ang ating kalagayan sa Panginoon. But, para po dumaloy yung biyaya na iyon ng Panginoon at maging tuloy-tuloy, hindi lamang po isang beses, meron po tayong mga decision na gagawin. At sa iglesia po sa Macedonia, ano sabi po dyan? Ipinapatalas na sa atin ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa iglesia sa Macedonia. Alam po nyo, ang iglesia sa Macedonia ay naging isa sa pinakamatibay at nanatiling supportive sa mga misyon na ginagawa ng mga apostol, lalo na po kay Pablo. Sa verse 2 po, sabi, kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan ay malabis, katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ito po, masagana yung kanilang kagandahang loob sa puso, pero kapos po yung kanilang mga tinatangkilik. Sabi niya, mga dukha po sila, pero dahilan po sa biyaya ng Panginoon, naging masagana ito. At alam po nila, sila ay ginamit na iglesia ng Macedonia sa lahat ng mga pangailangan at sila po'y nakatulong sa maraming mga nangailangan ng mga iglesia noong panahong iyon. At sila ang dahilan po sapagat pinayaman sila ng Panginoon. Sabi diyan, sa kabila ng maraming pagsubok, yun po ang kalagayan nila, kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. So, nagsisimula po yan sa ating masayang paglilingkod sa Panginoon. At masayang maging bahagi tayo noong bagay na ginagawa ng Panginoon. At pagka po ganyan, yan ang simula na tayo maging bahagi ng pagdaloy ng mga biyaya ng Panginoon para sa atin, sa pamilya natin, at sa ibang tao. So, verse 3 po, sabi rito, sapagkat ayon sa kanilang kaya, ayon sa kaya niya, hindi doon sa hindi nila kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa kanilang sa sariling kalooban. Sabi sa English, maganda po ito sa, for to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves. Willing po sila sa kanilang kaya at higit pa doon sa kanilang kaya na meron silang pagkakataon ay sila po ay mga nagsiambag, nagbigay sa pangailangan. Verse 4, ang sabi dito, nalubang ipinamamanik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan. Ayun po ang sekreto dyan Sa verse 5, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon
at sa amin sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Pansinin po ninyo, mahirap gawin ang isang bagay pagdating po sa paglilingkod sa Panginoon na meron tayong ibang motibo maliban doon sa tayo po ay maging bahagi ng pagsunod sa Panginoon. Mahirap sumunod po kasi, pero pagka po tayo nagpasyang sumunod, ang pagsunod po ay nagiging kagalakan. Kaya nga, ito ang impluensya po. Kung ano ang ating naririnig, kung ano ang ating nakikita, at yung lagi nating ginagawa, yun ang umiimpluwensya sa ating paraan ng pamumuhay at sa ating pong pag-iisip. So, kaya po iba-iba yung ating decision, yung iba yung atin pong ginagawa, yung commitment natin bilang mga Kristiyano. Ang dahilan po kasi iba-iba yung ating impluwensya. Kaya nga, lagi ko po sinasabi na kung anong pagsanayan mo, doon ka gagaling. So, kung ano ang iyong pinagbababasa, kung sino ang iyong mga pinakikinggan, sino ang iyong mga kasama, ay di siyempre yun ang impluwensya po sa atin. So, kung ang atin pong kasamahan, ay siyempre mga hindi mananampalataya, at ikaw ay mahina, ang pananampalataya mo, instead na sila ang iyong maimpluwensyahan, ikaw siyempre madadala noon. So, what we hear, what we see, and what we do, it influence our way of life, and influence our way, how we think and live. Kulang lang way yan eh. How we live and think. Paano tayo nabubuhay, paano tayo nag-iisip. Kaya nga, kung makikita natin, ang mga taong umuunlad sa buhay, ang kanilang pag-iisip ay yung pag-unlad at ang kanilang ginagawa, yung proseso ng pag-unlad sa buhay. Amen. 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 Yun naman pong hindi umuunlad sa buhay, ay di siyempre, ang isip lang noon ay kumain sa isang araw. Mabuhay sa isang araw, kumain lang sa isang araw, bukas wala na. Kaya marami po sa atin, mga nakaasa tayo sa tulong magagawa ng iba, which is good naman po, pero hanggang kailan? Sabihin mo rin sa ating katabi, hanggang kailan? Hanggang kailan ka aasa? Halimbawa, sa mga anak, hanggang sa may asawa na, nakaasa pa sa magulang. Sabihin natin, hanggang kailan? At alam po ninyo, mahirap na buhay yon. Mahirap na buhay yung ikaw ay nakaasa sa habang panahon sapagkat hindi ka natuto ng tamang impluensya. Alam po ninyo sa Amerika, ang customary po nila ay pagdating ng ina-orientation nila sa pamilya, pagdating ng 18 anyos, sila'y nag-iisip na sila ay mamuhay ng sarili. Kaya doon po walang katulong ang karamihan. Kanya-kanya po yan. Kung kumain ka, ikaw maghuhugas ng kinainan mo. Kung ikaw ay natulog, ikaw magtitiklop ng iyong hinigaan. At ano man yung gagawin mo yan, sarili mo. Kaya ang maraming Amerikano, 18 taon pa lang o pagkatapos ng kanilang pag-aaral, umaalis na sa magulang. At nagsisimula na sila na magsimula nung sarili niyang buhay at dumadalo naman sila sa kanyang mga magulang. Kasi po, yung kapatid ko po, ang asawa niya ay Amerikano. 2 ang anak na Amerikana. Amerikana. At yung mga apo niya ay puro Amerikano din, Amerikana. Ganon, 2 babae. Pero pagdating ng 18, ay umaalis na rin. Nagsasarili na ng buhay hanggang mag-asawa sila. So,
Kaya nga, ang ano po nito, ito impluensya na hindi po nagiging pasanin habang panahon ang anak sa magulang. Kundi yung mga anak, pagka yung may magagawa na sila, ay pinaliligaya naman nila yung kanilang magulang. So, yan po ang anong tawag dyan? Yan po yung kustumbre, custom ng Pilipinas, kakaiba sa mga Amerikano. Dito, ang marami po sa atin ay hanggang mag-asawa, nasa magulang. Hanggang marami ng apo, nasa magulang. Apo na ng mga apo, nasa magulang. Napakaliit ng bahay, 10 pamilya ang nakatira. Sabi natin doon sa ating katabi, hanggang kailan? So, hindi po hindi tayo liligaya. Naku, maniwala kayo. Kaya yung mga magulang na ganoon, hindi naman natin mapapabayaan. Tayo po nagtutulungan tayo. Pero maganda po yung matuto tayo ng kanya-kanyang buhay, paunlarin yung buhay natin. At para po tayo, ay pare-pareho tayo na maayos. Isipin nyo, pagka ang mga, halimbawa, ang tatay nagpunta sa abroad, tapos ay ilan ang anak, nag-asawa yung 6 na anak o 7 anak, walang trabaho o pa-extra-extra. Pagkatapos, nakaasal lahat sa tatay. Kaya pag uwi ng tatay, 1 linggo pa lang, nangungutang na. Sabihin natin sa katabi natin hanggang kailan. So, isipin po natin yan. Mamanahin po yan, basagin natin po yung kultura na yon. Kahit na mahirap, pero yung impluensya po na maayos, ang dulot po niyan ay maayos na pamumuhay, buhay na maligaya at maunlad. Amen. Okay, so nagsisimula po tayo sa mga bagay nating naririnig, na nakikita at yung ating ginagawa. What we practice, we will be good at it. Kung anong sanayan mo, doon ka gagaling, siyempre. Kung pinagsanayan mo, tanghali ka nang gumising, ayun, gagaling ka ring matulog. So, tulog na tulog. Hindi ba sa kawikaan, kaunting tulog, kaunting halukipip ng kamay, ang kahirapan mo ay darating sa iyo. So, ibig sabihin, ang mga tamad ay patungo sa kahirapan. Amen. Tuloy tayo. So, nagsimula ang Macedonia, mahihirap, dukha, pero ang impluensya nila ay sa kanilang puso sa salita ng Panginoon na sila ay maging blessing. Alam po ninyo, sa totoo, kung pag-aaral ng history, sila ang sumuporta sa mga missionary work ng mga apostol at ang dahilan po sapagkat sila ay pinayaman, pinagpala ng Panginoon. Okay, ngayon, sabi niya, pinapatotohanan ko at higit pa sa kanilang kaya, nagsiabuli sila sa kanilang sariling kalooban. So, kaya pagka mayroon tayong sila po, pagka may mga taggutom, kasi nung araw po, matindi ang taggutom talaga nagugutom sa Israel dahil sa pag-uusig, talagang naghihirap maraming mga iglesia. Sila po ay nagsimula na magpadala ng mga tulong, nagsimulang magdesisyon na sila ay maging bahagi ng daloy. Sabihin natin, daloy ng biyaya ng Panginoon para sa iba. So maganda po yung tayo'y ginagamit na ng Panginoon para dumaloy yung blessing ng Panginoon sa iba. Yun po ay evidence na tayo po ay pinagpapala ng higit dun sa ating pangangailangan. Verse 4 po, sabi rito, verse 5, ang sabi dito, at ito ay hindi ayon sa aming inaasahan.
kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. So, yun po yung simulang tama. Binigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon, tagatapos sa leadership doon sa kanilang pastor, kumbaga sa ngayon po sa simbahan, sa iglesia. So, kaya nga, yun po yung una na impluwensya. Kapag ka po ibinigay natin ang buhay natin sa Panginoon, magpapasimula po tayo na simulan yung proseso ng pagsunod sa mga bagay na nais ng Panginoon, sapagkat lagi po niyong tatandaan, ang biyaya ng Diyos ay dumadaloy hindi doon sa mga aayaw na sumunod, hindi doon sa mga rebelde, kung hindi doon sa mga sumunod, ginagawa ang mga utos at kalooban ng Panginoon. Yan ang covenant ng Diyos ay nasa mga sumusunod, hindi doon sa mga masuwayin. Kaya ang pinagpapala ng Panginoon sa panig ng kanyang mga pangako ay ang mga sumusunod. Ulitin natin yung Job 36:11. Hindi ba na lagi nating inilalagay dyan? Sa English yun, ang sabi niya, if you obey and serve Him, you will spend your days in prosperity and your years in pleasure. Sabi niya, kung ikaw daw po ay susunod, o sabi doon sa Tagalog, makinig, at ikaw ay maglingkod, sabi niya, gugugulin mo ang iyong mga araw sa kasaganaan at ang iyong mga taon sa kaginhawahan. Ayun, ayun, wala dyan. Sa 36:11 ng aklat ni Job. Yung po ay covenant ng Panginoon. O ibig sabihin, tipan ng Panginoon na pagpalain po niya ang mga sumusunod at ang mga naglilingkod sa Kanya na may katapatan, sapagkat dumadaloy sa kanila ang blessing ng Panginoon. Bakit? Sapagkat ang Panginoon po naghahanap ng kasangkapan. Naghahanap po siya ng magagamit kasi nasa langit siya eh. Tayo nasa lupa. Kaya ngayon, tinawag niya tayo, maging mga anak ng Diyos, magkaroon tayo ng karakter ng Panginoon na na mapagmahal, magandang loob, mabait, di ba, masunurin. Yung mga quality yan ng ating Ama sa Langit, ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayo po ay pagka meron tayong pag-ibig, hindi tayo makasarili, iniisip natin yung iba sa Pilipos 2, di ba? Yan ang mga pag-iisip na nasa Panginoong Jesucristo. Ngayon, tayo po ay dinadaluyan ng pagpapala ng Panginoon para sa iba, para sa kanyang gawain. Kaya kung walang magpapagamit, ang gawain po ng Panginoon o ang kaharian ng Diyos sa lupa, itutulak tayo ng kaharian ng kadiliman. Mas dadami ang mga taong masasama kaysa sa mga mabubuti. Bakit? Sapagkat kakaunti lang ang gusto magpagamit sa Panginoon. Amen? Kaya makita niyo ang impluwensya ngayon ng mundo, di ba? Pati linggo ngayon, may mga trabaho ang tao, wala namang magagawa kasi namamasukan sila. Kaya nga, gusto kong maintindihan natin yung daloy ng biyaya. Bigyan tayo ng Panginoon ng mga kaisipan, na hindi po tayo alipin ng atin pong trabaho. Kundi tayo ang nagpapatakbo ng trabaho natin. Amen? Kaya sabi ko nga, lagi china-challenge, kung ayaw magpastor, magpayaman ka, mag-businessman ka. Kung ayaw mong magpastor, kumandidato ka. Tayo ang boss, dapat. Tayo ang namamahala. Kasi, pag ikaw ay may business ka, di ba? Di ikaw ang boss.
Pagka nag-ayaan tayo kung saan tayo pupunta, saan tayo kakain, nakakaalis ka. Kasi, ikaw ang boss eh. Kung ikaw ay namamasukan, hindi masama mamasukan po, yan ay first step yan. Pero gusto kong dalhin kayo sa proseso na yung daloy ng Panginoon, mayroong laging sobra pagka dumadaloy ang biyaya ng Panginoon sa atin. Para sa ano? Para sa iba, sabi doon, para sa kanyang gawain. Kaya nga, punta tayo doon sa pangalawang Korinto 9:7 hanggang 13. Ito po, re-review natin yung ating pinag-usapan ng nakaraan. Sabi dito, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya. Unang ibinibigay, hindi po ang mga bagay na meron tayo, kung hindi, ano po ang unang ibinigay ng taga-Macedonia? Yung kanilang sarili. Sabi mo, tandaan mo yan, sarili ang ibigay mo una sa Diyos. First, sarili mo muna. Tapos, pangalawa, ay di yung kung ano meron ka. Magbigay bawat isa ay sa pinasya ng puso, huwag mabigat sa loob dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Pansinin po natin yun. Pag ibinigay mo sarili mo sa Panginoon, ipinagamit mo, nagiging masaya ka. Ano mang gagawin mo sa Panginoon ay hindi may katapat na kapalit lagi. Ako'y magbibigay, Lord, ng 10, ibabalik mo sa akin na 100. Bagamat may pangako ang Panginoon na ibabalik niya ng higit sa iyong ibinigay, ang pagbibigay na ang Diyos ay natutuwa, yung ibalik at hindi ng Diyos sa iyo, masaya kang gagawin yan. Amen? Amen. Bakit? Sapagkat ang iyong dahilan ay mahal mo ang gawain ng Panginoon. Ay sa totoo naman po, yung, alam mo, sinachalis natin tayo maging matapat sa Panginoon, magbigay tayo sa Panginoon. Ang langit po, record lang nga nandoon. Hindi naman kailangan ng Diyos yung pera natin eh. Hindi naman kailangan ng Diyos yung anumang ginagawa natin dito para sa kanyang sarili. Ay halimbawa po, halimbawa itong ating simbahan, ano ba tawag dito? Kung nagbigay tayo ng aircon, ayun, may nagbigay na aircon sa atin, halos kalahating milyon yan. Ibinigay nila sa Panginoon, sabi niya, akin na lang pong yung aking bahagi, bibigay ko na lang sa simbahan para sa Panginoon. Yun. So sabi niya, ano po ang maibibigay ko? Sabi ko, wala aircon doon. Sige. Di binigay niya yung aircon. Ngayon, ang record doon nasa langit. Pero sino nalalamig? Ang langit ba? Ay tayo rin naman eh. Alam mo, si Rev. Erneng Nunez, nagbigay ng ventilador. Ang motive niya ay dahilan sa Panginoon. Mahal niya ang mga kapatiran. Ayaw niya tayo mainitan. Ngayon, ang record po no, nasa langit, yung kagandahang loob niya. Pero ang pakinabang po ay sa atin din. Alam mo, paaralin mo yung mga anak mo. O pag sila nakatapos, masaya tayo, malungkot? Masaya tayo. Makita natin na mabuti ang buhay ng ating mga anak. Hindi natin ginagawa yun para sila mga bauyin natin, Tagalog, bauyin natin. Oy, kita pinaaral ako paglingkuran mo. Hindi po ganon. Ginagawa natin ang pagmamahal, paglilingkod sa ating mga anak na sila magkaroon ng mabuting buhay para sa kanila. Pero tayo rin po nakikinabang noon. Bakit? Hindi na natin sila kakargahin eh. Pangalawa, bigyan pa rin nila tayo. Kaya si Jana, lagi niya ako pinamamasaya papuntang abroad eh. Yaman si Jana. Nasaan si Jana? Lumayas na may catering. Ngayon,
Anumang ating gagawin sa Panginoon, hindi langit ang nakikinabang. Record lang nga sa kanila. Ang pakinabang ay sa atin pa rin. O sino nahanginan? Di tayo. O sino nalalamigan? Di tayo. O huwag tayong maging daluyan ng biyaya ng Panginoon. Sino may initan? O sino anong tawag dyan? Sino nga hatsingin dito? Ay di tayo. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, hanggang kailan? Sabihin, hanggang kailan ka mag-iisip? Okay, ngayon, verse 8. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Pansinin nyo, kaugnay noong ang nagbibigay, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Pag masaya ka, nagbibigay, gagawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay dumaloy sa iyo, magsisagana sa inyo. Para upang kayo na laging merong kalooban na magbigay, maging daluyan, ibig sabihin yan, ay magkaroon kayo ng buong kaya sa lahat at sa lahat ay magsipanagana sa bawat gawang mabuti. So yun ang purpose po nun. Para tayo magamit ng Diyos sa mabuting gawa. Kasi po, dalawa lang naman ang tao yung mga nangangailangan at yung mga tumutulong sa pangangailangan. Amen. Yung nasa gitna po ay di yung sapat lang, pero nagsisimula yan pagka maganda loob mo, kahit sapat lang, binabawasan mo yung sapat kung kailangan ng iyong mahal sa buhay, kung kailangan ng simbahan. Ganun po, at ang Diyos sisimulang pasaganain yan daloy sa iyo ng kanyang biyaya. At pagkatapos, para daw tayo makagawa ng maraming mabuti. Bakit? Sapagkat tayo po'y nilikha sa panibagong likha natin sa Efeso 2 at talatang 10, tayo nilikha, tayo nilalang na panibago sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos noong una pa. Para sa mabubuting gawa daw po. Sa Efeso 2:10. So, pag hindi ka nagagamit ng Panginoon at ikay Kristiyano, parang walang exciting ang iyong pagiging mananampalataya. Pagka ikaw ay nabuhay at hindi ka umuunlad, hindi naman po masama maging mahirap, pero nakakaalis tayo sa kahirapan. Pagka po pinag-aralan natin ang mga proseso, tayo makaalis sa kahirapan. Marami po tayo dito mga payuhan ako noon. Ngayon, lumipat sa ibang mga lugar na wala na po dito. Dati nasa palengke, patinda-tinda lang ng bilao. Sabi ko, ay mag-isip kayong palaki niyan. Yung bilao naging kariton. Yung kariton naging alit na pwesto. Tapos yung isa naging 2, naging 3. At pagkatapos, po mga kapatiran, pumupunta doon at inuutangan siya at ang iba hindi na nagbabayad. Kaya sabi niya, Pastor, ako'y aalis na sa palengke. Mag-iisip na ako ng panibago. So ngayon, nakatapos na yung kanilang mga anak, mga professionals na, dentista, at yung iba, mga may negosyo yata. So, ibig sabihin, nakakaalis tayo po doon pagka tayo po yung nag-isip ng mga bagay. Amen? Para tayo umunlad. Kasi nga, ang Pilipino, ang orientation po natin ay laging umasa. Kasi nagbiktima tayo po ng Kastila Ginawa tayo mahirap ng Kastila noon. Yan ang background ng Pilipinas Kaya ngayon, ang karamihang politiko sa maraming bansa, para manatili sila sa posisyon, pahirapin nila yung mga tao para yung mga tao umasa sa gobyerno. Ayun. At pagkatapos, ang marami naman mga
mga politiko, sasamantalahin yon, mag-iipon ng maraming budget o bibili na lang yung mga tao pagka-eleksyon. Amen. Kaya pagka ikaw ay walang pera, pag-eleksyon, di ka mananalo, kahit anong dasal mo. Sabihin mo sa iyong katabi, hanggang kailan? So, hanggang kailan tayo aasa, di ba? Kaya, huwag tayong umasa sa kanila. Magsikap tayo. At hindi madali yan. Huwag mong ilagay ang iyong isip, ang iyong magagawa, ang iyong kinabukasan sa ibang tao. Magsikap ka. Amen. Huwag mo iasa yan sa gobyerno, sa ayuda. Ngayon, mamimigay ng ayuda sa mga senior para may 10,000 yata. Mga senior, nabasa ko sa Facebook yun eh. Ewan ko kung totoo yun. Christmas daw. Totoo ba yun? 10,000 daw, mga senior. So ngayon, ako naman po, kami mga pastor dito sa Binyan, meron kaming ayuda rito na para sa amin. Meron po kaming ayuda sa mga pastor. Tataka yung iba namin mga kapastoran, hindi ko kinukuha yung ayuda ko. Pinamimigay ko doon sa mga pastor na wala. Doon sa amin, dito sa Binyan po, yung aming samahan ng mga pastor. Binibigay, sabi ko, 3,000, paghatian nyo na lang. Ayokong pumila dyan. Yung 5,000, paghatian nyo na lang. Ayokong pumila dyan. Bilo, pipila ka doon, paperma ka, 3,000. Hindi dahilan sa ayoko ng pera, ang ibig ko lang sabihin, hindi ko naman kailangan yun Ba't ko kailangan yun? Meron man akong pagkain, meron naman akong sapat na sa akin. At saka, meron naman akong income. Amen. Amen. Pero po yung mga nagbibigay sa akin, taga rito, kinukuha ko na rin. Doon ako nabubuhay. Okay ba? Puri ng Panginoon. Ang hindi ko lang kong sabihin, magsimula tayo mag-isip na hanggang kailan tayo aasa sa ayuda, sa kaunting ayuda na maghapon ka pang pipila doon, pipirma kung ano-ano. Kung tayo mayayaman, hindi ba? Tayo na lang ang gagamitin ng Panginoon. Amen. Kung tayo nakakariwasa sa buhay at maraming sobra sa atin, tayo na lang ang gagamitin ng Panginoon. Para tayo pumila pa doon. Hindi na. Pero nasa mentalidad po yan Kasi may kakilala ko, magagandang bahay, malalaki ang bahay. Alam ko naman, marami silang pera. Nung ayuda, nakikita ko nasa plaza. Nakapila pa rin sa 500 yata o 1,500. Ako, sa totoo, alam nung mga anak ko yan Alam nung, kakapitan kasi nga aking anak. Kahit na hindi ako pumila doon, pwede naman pumirma na lang ako para tumanggap. Pero hindi po ako tumatanggap. Sabi ko, bayaan mo na lang yan doon sa iba. Kung meron man para sa akin, minsan na ibibigay ko doon sa aking mga kasama sa bahay na katulong. So, pero sa sarili ko hindi. Kasi nga, hindi ko na kailangan Bubuhay naman ako nang wala na yun At hindi na ako para umasa, hindi ako para maging bahagi na ng pagtulong. Position po yan So, tuloy tayo. Nasusulat, verse 9, siya nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha, ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Yung nagsabog daw, yung tumutulong sa mga nangangailangan, ay mananatili ang record niya sa Panginoon. Tapos, ang sabi sa Jis, ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at ng tinapay sa pinakapagkain, magbibigay at magpapadami ng kanyang binhi upang ihasik, magdadagdag ng mga bunga ng inyong katuwiran. Puro dagdag na Pagka ikaw ay naging daluyan ng grace, ng pagbibigay sa Panginoon, panay dagdag na mangyayari dyan.
multiplication na. Pagkatapos, sabi sa 12, sapagkat ang pangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangailangan ng banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Itong impluensya sa iba. Halimbawa, ngayon po ay araw ng, ito ay buwan ng pagpapasalamat, itong noong 24. Thanksgiving Day po yan sa Amerika. Pero nakakalungkot po, alam po ninyo kung bakit? Kung makikita niyo, puno ang mga yung supermarket. Ano po yan, yung Black Friday kung tawagin nila. Alauna pa ng gabi, may nagtotolda na doon sa mga parking lot, sa mga malalaking anong tawag diyan, yung mga tindahan ng mga appliances. Kasi nag-aagawan sila at mayroong sale sila, may sale, halos 50%. At pagkatapos, ang dami po nasa mga sports stadium, nanonood ng mga kalabas doon. Yan po ay kaugalian sa Amerika at hindi naman po, yan ang hindi maganda sa Amerika. Alam niyo kung bakit? Kung meron man panahon sa Amerika na walang laman ang simbahan, panahon po yan ng Thanksgiving. Nakakalungkot po yung takbong yun. Puno ang mga stadium, sports stadium, puno ang mga malls na mga appliances. Nagtotolda ang mga tao, alauna pa ng gabi. Naandun po ako ngayon, nasaksihan ko yun eh. Dinala ko ng aking kapatid noon. Sabi ko, bakit ang daming tolda? Ay hindi, sabi niya, kuya, nag-iintay yan bukas. Ang bukas niyan ay alas 7 yata ng umaga. Alauna pa, nandun na sa parking lot doon na. Pero pagkaaraw po ng linggo, yung panahon yun sa Amerika, mahigit po na 3 bahagi ang walang upuan sa simbahan. Kakaunti po ang simbahan. So, sabihin natin, napakasakit, Kuya Eddie. Ang Diyos ang nagbigay ng lahat, pinasagana, pero ang Diyos ang naiwan na pasalamatan. So, wag natin silang gayahin. Kaya sumasagana, umaapaw sa pamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Ang impluensya ng mga blessing dahilan sa pagbibigay natin sa gawain ng Panginoon at sa pagtulong sa ibang mga tao, ito po ay, ang impluensya na ay dapat sumagana tayo sa pagpapasalamat sa Diyos na tayo ay binigyan ng pagkakataon na madaluyan para dumaloy sa pamagitan natin yung biyaya. At yun naman pong nabibigyan, sumasagana din sila sa pagpapasalamat sa Diyos dahilan sa atin pong ginawa sa kanila. Amen. Hallelujah. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. So, ang sabi doon sa 11, pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandahang loob na nagsisigawa sa pamagitan namin sa pagpapasalamat sa Diyos. That's the influence. Sumagana sa maraming bagay at pagkatapos po ay sumagana sa pagpapasalamat sa Diyos. Verse 12. Sapagkat ang pangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangailangan ng mga banal, kundi umaapaw sa pamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Maraming pagpapasalamat sa Diyos. Umaapaw. Sabi na, umaapaw sa pamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Sipin niyo yun. Yan ang istorya noong panahong una. Kaya kung kailan mayroong Thanksgiving, ang mas maraming tao sa simbahan kasi sila'y nagpapasalamat sa Diyos. Pero sa modernong panahon natin, mas marami yung nasa mall, mas marami yung nasa mga sports arena, mas marami nasa galaan kaysa sa mga nasa simbahan. Kaya hindi po hindi magtatagal yan, magkakaroon ng trouble. Amen. Ang atin pong maling pamumuhay ng mundong ito. 13.
Ang sabi dito, palibhasa sa pagsubok sa inyo sa pamagitan ng ministeryong ito, niluluwalhati nila ang Diyos. So pagka po tayo ng mga dinadaluyan ay umaapo sa pagpasalamat, tayo ay nakikita yung patotoo sa atin ng kagalakan dahil tayo ay inaapawan ng blessings ng Panginoon. Ano sabi dyan? Sa iba, luluwalhatiin naman nila ang Diyos dahil sa pagtalima ng inyong pagkilala sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa kagandahang loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat. So, lagi natin tandaan, ang Diyos ay gumagamit ng mga tao. At yung mga taong willing na gamitin at magdidesisyon na sila ay pumaloob o maging bahagi nung daloy ng pagpapala ng Diyos para maging solution tayo sa pangailangan ng iba at higit sa lahat ng pangailangan ng Ebanghelyo. Ang pagbibigay ay maging ministeryo natin. So ito yung susunod natin, decision. Decision that makes us to be a part of this flow of grace, God's grace. Mga decision na dapat natin pong gawin para tayo maging bahagi. Hindi po ito parang weteng, o kaya sweepstake na basta ikay tatama. No, hindi po ganyan. May proseso. May desisyon po na gagawin tayo at ayon doon sa ating mga binasang talata na una, the decision to give from and cheerful open heart. Ayun. Decision to give. Ang decision daw po na magbigay mula sa masayang puso. Ayun. Decision to give from. Yung binasa natin, 9:7. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Amen. Pangalawa, the decision to see sowing as a ministry of service. Yung decision natin daw po, na ang ating ginagawang pagtatanim ay gawin nating ministry ng paglilingkod. Ministeryo ng paglilingkod. Sabi doon sa 8:12, noong Korinto, 8:12, hindi ba? Sabi dyan sa, balik tayo sa 8:12 ng Korinto. Sapagkat kung may sikap, ay tinatanggap ay sa hindi ayon sa hindi. Mali pala. Sa 12, yung ating binasa, sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangailangan ng maganal, kundi umaapo sa pamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Ginawa po nilang ministry nila yan . Yan ang bahagi nila ng mga mananampalataya sa Macedonia. Na dito po sa ating binasa, pangalawang Korinto 9:12. Ginawa nilang ministry, ang 9:12 po yan, mali doon sa 8, palitan nyo na 9. Ministry ang pagkakaloob. Ano po ba nyo yung ministry? Sa Tagalog, ano ang ministry? Ano ba yung ministry Tagalog? Paglilingkod. Paglilingkod, ministry. Ibig sabihin, ano mang ginagawa niyo sa simbahan, na ikinumit ninyo ang inyong sarili para gawain, ministry po ang tawag doon. Halimbawa, ibinigay niyo inyong sarili sa kawang gawa, dahilan sa inyong masayang pagbibigay ng buhay sa Panginoon, sa pangangailangan ng simbahan, sa pangangailangan ng mga dapat na tulungan. Ang tawag po doon ay ministry ninyo yun. Amen. Tandaan ninyo, ang ministry, ang record ay sa langit, ang pakinabang ay sa atin din. Amen. So, number 3, ang sabi niyan, para tayo daluyan ng daloy ng biyaya at itong umimpluwensya sa atin
na tayo dagdagan ng maraming pagpapala, dagdagan ng dagdagan, para mas marami tayong mabubuting gawa na gawin. Number 3, the decision of our submission to God. So yung ating binasa po kanina sa 8:13 ng dito sa sa 8:13, dito sa 9:13, malinaw naman ito. 9:13 po. 9:13 ng pangalawang Korinto. Okay, sabi dito, palibhasa sa pagsubok sa inyo sa pamagitan ng ministeryong ito, niluluwalhati nila ang Diyos, at dahil sa pagtalima ng inyong pagkilala sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa kagandahang loob ng inyong ambag sa kanila. Yan ang mga yung 8:13, ano? And then, tama po yun doon sa ano? Doon sa 9:13. Ang decision na tayo po ay mag-submit sa magpasakop na gamitin tayo ng Panginoon. So, decision to give from a cheerful open heart, decision to see sowing as ministry of service. Basta po tayo nagbibigay, ang isipin natin ay hindi lamang yung taong natulungan natin, kundi ito ay ministeryo natin. Amen? Sa mga unbeliever po, ito ay philanthropic work. Yung mga philanthropo, yung namimigay kasi nga maraming ibibigay sila. Namimigay sila sa mahihirap. Kahapon po may nag-medical mission dito. Mahal din naman po yung mga gamot. Tapos yung mga doktor nagbigay ng kanilang sarili dito. So, ministry po yon ng paglilingkod. Amen? So, yung mga kapatid natin, yung tatlo kong anak, yung nag-aaral ng doktora, yung nurse at saka yung manugang kong isa ay nurse. O dito, tulong-tulong sila rito. So, tapos yung ibang mga ministry na pumunta dito, marami sila. Kaya lang, kulang yata yung taong pumunta. Mga 200 lang. Ang kailangan po, mga 300. Sa susunod, 1,000 doon sa court. Dalayin nyo lahat ng mga may mga sakit doon. So ngayon, in conclusion po, pag tayo po ay masayang puso, pagka ginagawa nating ministry ang atin pong pagbibigay, pagka po tayo'y nagpapasakop sa within yung kalooban ng Panginoon, ang influence po ng pagbibigay ay aapaw sa atin. At ano pong impluensya? Maraming magpapasalamat, maraming maliligtas, luluwalhati ng Panginoon, at ano mangyayari? Laging may dagdag ng dagdag ng dagdag ng dagdag, hindi pakulang ng pakulang ng pakulang. Lagi tayong dadagdagan para madagdagan yung ating kakayahan na gumawa ng mabuti. At dadagdagan pa tayo para lalo tayong mas malaki ang magagawang mabuti. Amen? Masayang puso na ginagawang ministeryo ang pagbibigay at pagkatapos na mayroong pagpapasakop sa Panginoon. In conclusion, sa Kawikaan 11:24 at 25, ang sabi po dyan, may nagsasabog at tumutubo pa. At may humahawak naman anong tawag doon? Yung ayaw mamigay. Ganon. Ngunit nauuwi lamang sa pangangailangan. Tapos 25, ang kaluluwang mapagbigay ay tataba. Tingnan mo yung katabi, kung siya'y mataba na. So, ang sabi po dyan, ang kaluluwa daw, the liberal soul, ang kaluluwa na mapagbigay ay tataba. Magiging healthy siya. Amen.
Sa spiritual, magiging healthy siya at sa kanyang pangatawan, ibibless siya ng Panginoon. Yung pong ibig sabihin nun. Ang kaluluwa mapagbigay tataba at siyang dumidilig ay madidilig din. Amen. Ito po ay principle of blessing. Yan ang prinsipyo po. Para umiral sa iyo, ang prinsipyo, kinakailangan ay iyong isagawa yan. Ang prinsipyo po, it always work. Pag ikay nagbigay, sabi niya, ikaw ay bibigyan takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw. Anumang itanim ng tao, siya niyang muling aanihin. Ang magtanim ng kaunti, aanin ng kaunti. Ang magtanim ng marami, aanin ng marami. Pero ang sukatan po noon, ano ba yung marami, bilang ba yan? Hindi po. Ito po ay dun sa ating kakayahan. Yung babaeng bao, nagbigay ng pinakamaliit nung panahon ng Panginoong Yesus. Kumbaga ngayon, 20 centimos yung kanyang ibinigay. Pero sabi niya, ibinigay na niya ang lahat na meron siya. Yung iba naman, mayayaman, nagbigay ng sobra sa kanila, pero hindi sapat doon sa kayamanang kanilang tinatangkilik. Napakaliit. Kaya, nung sabi ng Panginoon, sa Marcos 13, sabi ng Panginoon, ang alaala ng kaloob ng babaeng itong aalalahanin hanggat ipinangangaral ang Ebanghelyo. Kaya yun ang binabanggit, hindi yung mayayaman nagbigay ng maliit. Malaki nga, pero compare sa kanilang kayamanan, maliit yung ibinigay nila. Pero yung babaeng bao, mahirap, pero yung ibinigay niya, napakalaki kung ikukumpara sa kanyang kalagayan. So, sa Diyos po, hindi yung bilang ang mahalaga, kung hindi yung pinakamalaking kaya nating gawin. Amen? Hallelujah. Sabihin mo sa iyong katabi, hanggang kailan? So, that question will make us think, kailan ako magsisimula? Kailan ako aalis sa aking kalagayan? Kailan ako magpapagamit ng malaya sa Panginoon? Sabi niya, dahilan sa kanila, sa kabila ng kanilang pagsubok at matinding karukhaan. Sabi niya, ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at nagawa ng Diyos na padaluyin sa kanila ang biyaya at sila ay pagpalain. Amen? So ngayon pong umaga, it's our decision. Pero kung gusto natin na magkaroon ng pagbabago, gawin natin yung prinsipyo ng Diyos.